Sa lahat ng encounter ko, almost sa dami ng encounter ko na rin na nakasagupa or na-encounter, isa lang yung hindi ko makalimutan sa pagiging team leader ko sa paghawak ng tao. Kailan? Nung during na na-assign kami sa Hulo Sulu, Way back. way back 2019. Sino nagdala sa Ang nagdala sa amin is si Sir Cruz. Ngayon ay siya CEO ngayon ng 9SRC. Ano yung kinukonfront mo na kalaban? Ang kino-confront namin na kalaban doon ay si Sawadjaan. Sawadjaan na yung high value target na yung gumagawa ng mga bomba, mga IEDs. Pwede Tapos mo maikwento, Master, yung buong istorya from nag-prepare kayo hanggang umabot ko. nung during that time, nung nagkaroon kami ng Briefing? galing sa brigade na operation, nag-receive kami ng OPORD galing sa 11 Author Brigade, 11 Offers Brigade. Nag-briefing kami brigade to batalyon, tapos sa batalyon gumawa kami ng plano para doon sa may estimated na location ng kalaban na si Sawadjaan at ang kanyang mga grupo. So nangyari yun, under Lieutenant Colonel Kutit, siya yung batalyon commander noon that time, nagparsot operation kami doon sa area ng AOR ng Patikul Sulu. Si doon yung namataan yung grupo ni Sawadjaan at saka kanyang mga lawless elements. At that time, within 3 days kami nagpapatrolya sa AOR na yun. Sunod sa 3 days na yun, nakaramdam din ako nung pag TPB namin, nung 3 days na yun, nakaramdam ako ng kakaiba na panaginip na at saka parang nakakita ako ng may mangyayari, pamahiin, na may mangyayaring engagement. Kasi noong that time na naginip ako ng ahas na nag-aaway, itim. Ano yung gabi? Gabi, TPB na yun, na naginip lang ako. Tapos nung kinamagahan, patrolya kami, pumunta kami ng ORP namin for the advantage position. Pero buo na kami doon, batalyon, tapos 7 company, 9 company, sunod-sunod kami doon sa high ground, pinaka-high ground talaga. So, nag-hold kami doon, siguro mga 0-1000 hotel. Nag-hold kami doon sa high ground na yun. Tapos, ngayon si batalyon commander namin, si Sir Kutit, nagpa-adjust ng one section. One section led by Staff Sergeant Japulit. Tapos bali one section lang lumabas. Ngayon ang nangyari, biniripping kami para lang mag-conduct ng ambush kasi paalis yung 7 company noon. Ngayon, 9 company pala, malis yung 9 company noon, that time. Kasi papunta sila sa ibang target. So, ngayon, pumatak ang ng 11:30 ng umaga. Nag-perimeter kami. Kinuha namin yung pinaka-advantage position, yung mga kahoy-kahoy. Pagdating ng alauna, di kami umalis, hanggang alauna, di kami umalis doon. Kasi inaantay namin na makarating yung tropa na 9 company doon sa kabilang high ground. Ngayon, pag dating ng 1:30, doon na. May biglang sumulpot na paakyat doon sa area namin na pinagkakantakan namin ng ambush.
may tinira ng lead scout, nakita ng lead scout na may umakyat. Sa team nyo yun? Sa team namin, hindi, sa isang team. Bali, dalawang team kasi yun. So, pero kayo yung magka-section. Kami makaseksyon. So, doon, una, natira ng lead scout namin. Bumalag tayong tao, yung nakita niya na kalbo. Pero may baril yun. May baril. Tapos, doon na, susunod na putok na. Start kayo. Oh, tapos hold the line, sabi ng si Sir Cruz. Sana yung kwan. Tapos ginawa ko sa tao ko, sinikure ko yung kwan na magtago sa puno-puno. Ikaw, team leader nun. Ako ang team leader nun. Doon nung nangyari na yon, di kinuha namin yung kahit malalayo, at least may mga cover kami. Bakit ano yung position niya doon? Ang posisyon namin doon, walang ganong kahoy pero malalayo ang kwan namin, ang pwesto ng bawat isa. Ito hanggang doon sa may mga 15 meters, kanya ang layo ng gap namin. Malalaking puno. Kunti-kunti lang. At least may madapaan ka lang ng tama-tama lang sa cover sa katawan. So ngayon, nagtagal yung laban dyan. Yung kalaban, sumisigaw ng Allahu Akbar. Ang kalaban, mostly ang putok nila is, mostly puro 60 caliber. Tapos, karamihan tubo. So Grabe din yung puno. karaming putok. Kasi yung putok kasi doon, umabot kami ng 5:30. Hindi kami naka-clear na kasi zero visibility na, madilim na. So, nag-umpisa kayo Na ng... 1:30. So, napakatagal na putok. Matagal na putukan, halos maubos na nga yung bala namin. Kasi ang sigaw namin doon is kailangan namin ng reinforcement kasi maubos na yung bala namin. So, noong that time, grabing balwagan. Ngayon, di nangyari, ako nadala ng tao, kita ko yung tao ko, may tama ako. So, si Kabuti, Corporal Kabuti. Nung nangyari na yun, sabi niya, Master, may tama ako. May tama ako sa ulo. Sabi niya, wag la, hold na, relax ka lang dyan. Kaya pa ba? Kaya pa, Master, kaya, sabi niya. Nung siyempre, ikaw ang team leader, siyempre, ikaw nga yung responsible sa tao mo. Pinifigure mo kung ano yung niya, yung nararamdaman niya, kung kaya pa ba o hindi. Siyempre, ikaw yung mananagot kung sakaling may mga So ngayon, in-avoid ko muna yung pagtawag ng radyo noon kasi naghihingi din ako nakikinig din kami ng impormasyon kung ano yung command ng officer namin, si Sir Cruz. Pero believe din ako kay Sir Cruz kasi kahit may mga tama na yung tropa, wounded na nga yung section sergeant ko tapos yung tao ko. At least na nakita yung kalakasan ng pagdadala ng tao, yung makita mo yung fighting spirit talaga na hindi siya na pinakita yung sa tropa na nalolomoral na kahit kunti na lang paubos na yung bala namin. Yung mga laban. Pero kapag may wounded kasi, medyo kasi parang ikaw kasi yung tawag to. Parang pag ikaw ang team leader, pag ikaw kasi yung may natamaan na sa tao, parang sakit sa dibdib ba? Na parang ikaw yung parang ikaw yung nabibigatan pag may wounded. So, ibig sabihin, matapang ang kalaban? Matapang kasi ang kalaban kasi, iniikutan kami. Humihingi ng butas para lapapasok kami. Naasot kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan yung mga sigaw ng mga kalaban dyan. Marami sila. Maraming umiikot. Hold the line lang kayo. Hold. Ano command mo doon? Wala, huwag kayong gagalaw. Magtago lang kayo. I-cover nyo sa sarili nyo. Huwag kayong puputok kung unless para makatipid tayo ng bala, sabi ko sa kasama ko. Kasi, siyempre, kung sa 360 rounds na basic load mo, kasawalwagan mo ng automatic mo yun, wala Isang oras. hindi mo pa makita ang kalaban. Yung kalaban, pitik-pitik lang yung kalaban, pero dinadivert kami ng 60 caliber para lang masira yung namin, yung namin, Posisyon. masira yung concentration namin. Kasi mapatak yung ito yung yung ng kalaban, bibira kami dito. Tapos bumunta sa likod. Ito naman 60, akala mo doon na sila. Mag-volume pa rin naman 60. Ikot. Kukunin kami, butasan nga kami kung saan may butas, doon sila makakuan. Paano mo yun pinapanatiling kalmado? Sabi ko, nakita namin yung pagdadala ng isang officer na parang nagkukuman siya sa radyo sa amin. Relax lang, relax. Kasi parang yung laban namin doon parang sabong. Mga asong ulo, sabi ng kalaban, mga asong ulol, sigaw-sigaw ng kalaban ng mga asong ulol. Mga aso ni Duterte.
yung sabi naman, sigaw naman ng tropa namin, mga supot, kung matatapang kayo, lumapit kayo. Yung mga tropa namin So, noon. matapang na dito. Oo, matapang ni tropa kasi parang ang sabong nga yung laban. Oo, kung matatapang kayo, musot kayo, sabi ng tropa. Kasi yung sigaw ng kalaban, Allahu Akbar, mga sundalo, mga asong ulol, mga ganyan may sigaw ng kalaban ba? Tapos mga aso ni Duterte, mga ganyan yung sigaw niya, yung kalaban. Eh di, noon na yun, sigaw din yung tropa, mga supot kayo, kung matatapang kayo, musot kayo, sabi ng kalaban. O parang mga hanggang pan lang. Pero doon, di tinitingnan nila na dinadivert lang kami. May ikot sila sa creek, ikot-ikotan kami para makakuha ng butas. Pero sa kalaban, marami nang wounded. O marami nang wounded sa kalaban. Kumbaga, gumagawa lang sila ng mga senaryo para, kumbaga, demoralize ka ba? Mga ganyan. So ngayon, nung nangyari na yun, 5:30 hanggang 5:45 yata, 5:45 na ng agaw na yung dilim sa kaliwanag. Nag-stand to kami, nantay namin yung reinforcement namin. Dumating yung reinforcement namin, mga 5:50 na. O, doon na kami nabuhayan na tapos dinala namin yung doon sa pinaka-main body namin, dinala doon sa sunod na kami doon. So, ibig sabihin, isang section lang. Sa section lang kami. Nagipaglaban yun sa more or less gano'n sila kalaban. Mga sila, mga 50 na kalaban nabangga namin. So doon mo makita yung standard talaga ng Ranger na talagang laban sa kalalaban talaga. Hindi walang iwanan. Kung sinabing hold the line, huwag kang aalis hangga't may bala pa, hangga't may hininga ka pa, huwag kang Pero doon nakita ko talaga din yung attitude ng kalaban na fighting hard ba, na hindi sila nalolomoral kasi nakikita din rin ng team leader nila na kumbaga ikaw din yung mirror nila yung kalakasan nila Kasi kung dinedemoralize mo kasi yung tao sa pagdadala ng tao, makikita din nila parang nanghihinaan din sila kasi nanghihinaan din sila ng loob, mga ganyan. Kasi diyan mo makikita kasi yung effort mo pag matapang din lahat yan. Pero wala kang napansin sa tropa mo. Anong mga reaction nila? Ang mga reaction doon ay okay yung yung labanan doon. Yung tropa talaga kapag alam nila na nakikiramdam din yung tropa, mabilis din yung kanila. So, ang problema lang doon, dalawa yung birthday kasi noon ni Master Japulit, may tama na dito. Una pa nga lang ng volume para tamaan na, yun, antingero din siya. Sabi ko, tumayo ako doon, nilapitan ko siya. Master, huwag kang tatayo. Birthday mo ngayon. Sabi ko. Huwag mong ilagay sa kamay mo muna yung tagumpay mo. Ikaw lang muna, muni-muni ka muna, Master. Tinortikoy namin yun. Tapos tira ng bigwas yung tropa namin na si Anongos ng RPG. Corporal Anongos. Nakatatlong RPG siya. Blag. Doon na nagtukan yung kalaban na Allahu Akbar. Grabing mga bata, mga babae na umiiyak dyan. Kasi marami sila. Parang family bonding sila. Ngayon, family day. Kasi doon sa Hulo, kasi may mga family din sila. Pumunta yung mga pamilya nila doon sa kanila. Ngayon, di nagkataon man. Doon na, warluwagan. Nung na yun, sa tagal ng labanan, okay man yung tama ng kasi medyo slight lang pala yung tama niya. Kasi parang natamaan lang siya ng talsik siguro ng bala, para sharpnail lang. Natanggal man na. Yung doon, nung medyo mga 550 yata, 550, nakarating na yung magpa sa amin, yung magre-reinforce sa amin. Doon na kami naginhawaan na yung bala ko. Kasi pagtingin ko lang sa bala ko is lang isang magazine na lang naiwan sa bala mo? 15 na lang na 15 na lang na bala yung naiwan sa akin sa bagbagan. 15 na lang na sa long magazine ko, 15 na lang naiwan sa 360. Pero yung mga wounded mo, lumalaban pa rin kahit? Yung mga wounded ko, lumalaban pa rin, pitik-pitik pa rin sila. Kasi yung kalaban kasi, sabi ko, putok lang kayo ng putok. Single shot lang para makita nila na meron tayong nagda-divert. Sabi ko nga, okay man yung penetration namin. So nung that time na yun, nung kinaumagahan,
5, alas 5, nag-search na kami. Ang dami talagang dugo. Daming bala na 60, ang daming pan ng kape sa alcohol. Nagsunugan nila yung mga sugat nila. Daming dugo. Noon nalaman, nung kinabukasan, tinawag ako ng kasama ko doon sa brigade na patay si matanda, si Sawadyaan. 3 ang patay sa kanila. Meron pang iba na hindi pa sigurado, pero alam nila nakasama siya, kasama mga yun. Bali, isa mang patay doon sa kalaban. Siyam. Yung mga kwan nila is puro kape lang. Yung pangtapal nila ng sugat nila. Kape, alcohol, tapos lighters pang susunog nila. Para hindi siya magpan yung dugo ba. Hindi nyo na-search ng gabi kasi zero. Zero. Mahirap kasi mag-search ng gabi kasi sa 2 team, hindi ka talaga makakwan dyan kasi isa lang yung kwan alangan, kumpiyansa ka na hindi mo makita yung search mo. Okay lang kung may MBG. Wala kaming MBG na dalan. Kasi ang kwan namin doon is conduct kwan lang. Si conduct ambush lang. Pero ang dala namin is isang kainan lang. Oh, karabing gutom nga. Hindi na kami nakakain ng kwan. Buti may Skyflix kami nadala. Isang Skyflix bigay-bigay lang namin. Kasi hindi namin ma-expect na gano'n na mangyayari. Kasi ang dala namin na pagkain is tanghalian lang. Oh, tapos buti may biscuit yung kasama namin na kwan. Oh, tapos pitik-pitik kami ng tubig. Kasi gutom na rin. Oh, gutom na rin. Kaya na magibaka din na siyempre yung strength mo, lakas mo manghina ka rin. Saka noon kwan na yon is nakaka-survive din kasi may Skyflix man dala din ng iba. Isang kainan lang. Pero doon pagdating doon is doon na sumikat yung 8 company, yung 3rd battalion doon, 8 company, doon sa Hulo. Na hindi nila kakaya ang ranger. Takot na takot sila doon sa damit na kwan, yung sa atin na kwan, yung parang sukom na kwan. Yung brown ranger. Oo. Yan, takot na takot sila dyan pag makita sila yan. Kasi hindi nila kaya ang galawan. Diyan nagkwento niya na napatay si Sawadyaan. Yung uniforme na yun, pag sinuot mo sa ulo yan, mainit yan. Kaya pag nakikita nila yan, medyo ilang sila. Kapag ranger. Kasi alam nila na yan ang suot ng nakalaban nila. Oh. Bali, noong that time na yan, sumikat yung uniforme natin na ranger doon. Kasi nandahil doon sa encounter na yon na isa pang patay doon tapos hindi nila kayang pasukin yung pan na yun. Grabe no, hold the line kayo. Hold the line kami. Hindi kami. Ang pan ng kasama mo, imbes na kalalayo, ito, nakadapa ko rito. Ang pwesto naman ng isa, doon yung sa may tabi ng puno na yan. Kanya nakalalayo. Mga 20 meters. Hindi. O, 20 meters, mga ganyan. 15 meters, mga ganyan. Kanya na yung kalalayo ng gap namin. Para makuha lang namin yung perimeter namin, ma-circle namin. Kasi ganyan kami, bilog kami. Binulugan namin. Kasi kung may butas dyan, kasi sa isang puno, dalawa. O ganyan, ikot yan. Tapos ako, ikot-ikot, siyempre ako, titingin yung tao. Pero nung wounded naman yung kasama ko, gumapang na sa malaking puno, okay na yun, survive na yun. Sa gitna. Sa may butas. Tabi ng, may ikon kasi doon, may butas doon na pinagtaguan din ng yung wounded namin, si Master Japolet. Doon siya. So, ongoing fight, nagagamot. Oo, nakatutornike. Tornike dito. Nakatutornike din siya. Pero okay yun kasi nung nangyari na yun is sawa ng Diyos. Buhay lahat nakauwi ba. Kahit may konting damage, pero ganun talaga yung buhay ng pre-nervisyo. Expect the worst talaga. Dalawa lang kasi yung kanyan kung yung paa mo is nasa hukay at sa cementerio. Dalawa lang yung pupuntahan dyan sa pre-nervisyo. So, ang hirap, no? Pero dumating yung time na parang dito na yata tayo kakainin. Nung time na yun, akala ko parang delikado kasi parang mawawalop yata tayo, sabi ko. Pero sa din, sa yung kanang tropa na yung eagerness nila, yung pagka-ranger nila, nagawa din na naayos din yung mga galawan. Kasi alam nila yung mga SOPs kung paano yung mga dapat gawin sa labanan. So, halos ano rin talaga, nag-maintain sa team leader. Team leader, tapos officer. Officer,
Ang palang naman doon, ang problema lang naman doon is yung unexpected ba? Kasi ang kalaban pala, dinadivert ka lang. Kapag ikaw dumaan ka dito, nandito sila, mag-sidestep sila. Sidestep sila yan. Dadaan ka, makita ka nila, tapos sidestep sila.